May mga araw bang pakiramdam mo parang wala kang napupuntahan? Gising, trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit. Parang robot. Parang may kulang. Minsan mapapatanong ka, ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Dati, ang dami mong pangarap. Gusto mong umangat, maging masaya, at maabot ang mga goals mo. Pero habang tumatagal, parang mas lalong lumalayo ang lahat ng yon. Don't worry, hindi ikaw lang iyan. Marami sa atin ang sanay na sa routine. Yung okay na, kahit alam nating kaya pa natin maging mas mabuti. Pero paano kung simula ngayon, pilitin mong umangat, kahit paunti-unti? Paano kung gawin mong mission na bawat araw, may ginagawa kang hakbang papalapit sa best version ng sarili mo? Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 aral mula sa Stoicism. Mga simpleng prinsipyo na kapag ginawa mo araw-araw, kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangan maghintay ng tamang panahon. Hindi mo rin kailangan maging handang-handa. Ang kailangan mo lang ay simulan. Matututunan mo dito kung paano gumawa ng ugaling hindi basta-basta sumusuko, tigilan ang sobrang pag-iisip at simulan ng kumilos. Harapin ang hirap at gamitin ito para lumakas at matutong maging disiplinado, matibay at totoo sa sarili. Ito na ang simula ng pagbabago mo. Kung handa ka nang baguhin ang sarili mo, unti-unti, araw-araw, tara, simulan na natin. Kwento ni Laura, simula ng pagbabago. Si Laura ay isang simpleng babae. Mula pagkabata, palagi siyang kinukumpara sa iba. Mabagal siya mag-isip. Hindi siya kasing galing ng kuya niya. Mahiyain yan, hindi pang leader. Dahil paulit-ulit niyang naririnig ito, naniwala na rin siya. Sa school, kahit alam niya ang sagot, hindi siya nagtataas ng kamay. Sa trabaho, ginagawa niya ang dapat, pero hindi siya nagtatanong, hindi siya sumusubok ng bago. Sabi niya sa sarili, hanggang ganito na lang siguro ako. Araw-araw pare-pareho ang ginagawa niya. Gising, trabaho, uwi, tulog. Pero sa puso niya, may maliit na boses na bumubulong. Laura, kaya mo pa. May mas magandang buhay para sa'yo. Hindi lang niya alam kung paano ito sisimulan. Isang hapon, naupo siya sa park. Tahimik. Gusto lang niyang magpahinga. May nadaan ang grupo ng mga runner. Pinanood niya sila. Ang bilis nila. Ang lakas. Medyo nainggit siya. Sana kaya ko rin yan, sabi niya sa sarili. Pero may isa siyang napansin. Isang matandang lalaki, siguro nasa 60 na may prosthetic leg. Oo, artificial ang isang paa niya. Pero ang bilis niya tumakbo, parang walang hadlang. Hindi makapaniwala si Laura. Nilapitan niya ito at nagtanong, Kuya, paano niyo to nagagawa? Saan kayo kumukuha ng lakas? Ngumiti ang matanda at sabi niya, lahat yan nasa isip mo. Kapag naniwala kang kaya mo, gagawin ng katawan mo yon. Tapos idinagdag pa niya, araw-araw inuulit ko sa sarili ko ang sinabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Tumimo sa isip ni Laura ang sinabi niya. Pag-uwi niya, paulit-ulit niya itong iniisip. Totoo, ako ang may control sa isip ko, hindi ang ibang tao, hindi ang nakaraan ko, hindi ang takot ko. Kinabukasan, gumising siya ng mas maaga. Kumuha ng papel at nagsulat. Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Ano ang mga ayaw ko nang maramdaman? Simple lang ang naisulat niya. Magtiwala sa sarili, maging proud sa maliliit na tagumpay, tigilan ang takot na magkamali. Simula noon, dahan-dahan siyang nagbago. Hindi biglaan, pero araw-araw may konting hakbang. Kapag tinatamad siya, iniisip niya ang matandang tumatakbo. Kapag natatakot siya, inuulit niya ang quote ni Marcus Aurelius. Ngayon, hindi pa rin sikat si Laura. Wala siyang milyon sa bangko. Pero gumigising siya araw-araw na may layunin. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa kung anong meron ka, kundi sa mga pinipili mong gawin araw-araw. Bago tayo magpatuloy, kung may natututunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at maging isa sa aming exclusive members para ma-access mo ang mga special na benepisyo. At sa comment section, sabihin mo rin, anong ginagawa mo ngayon para maging best version ng sarili mo? Gusto naming sabay-sabay tayong umunlad. Number 1. Araw-araw mahalaga. Ang buhay ay parang lubid, at bawat araw parang isang hibla o sinulid. Kapag ginamit mo ng tama, lumalakas ito. Pero kapag sinayang mo, humihina. Kaya isipin mo, ilang araw na ba ang dumaan na parang wala lang? Madalas nating sabihin, mamaya na lang. Bukas na lang ako magsisimula. Pero ang totoo, madalas yung bukas na yon, hindi na dumadating. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, isipin mong pribilehiyo ang bawat umaga na ikaw ay buhay pa. Ibig sabihin, ang bawat paggising natin ay hindi basta-basta lang. Ito ay bagong chance para magbago, gumawa ng tama, at mapalapit sa taong gusto mong maging. Isipin mo, may mga tao na hindi na nagising ngayong araw, pero ikaw, buhay ka pa, gising ka pa, may oras ka pa,
Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Simulan mo ang araw sa tanong na ito. Ano ang pwede kong gawin ngayon para maging mas mabuting ako? Hindi kailangang malaki, kahit simpleng bagay lang. Maglakad o mag-exercise kahit 10 minuto. Kumustahin ang isang mahal mo sa buhay. Uminom ng maraming tubig. Tapusin ang matagal mo nang pinagpapaliban. Ang mahalaga, gawin mo ngayon, hindi bukas. Dahil ang bukas, hindi sigurado. Pero ang ngayon, nasa kamay mo. Kung palagi kang naghihintay ng perfect timing, baka hindi ka talaga makapagsimula. Walang perfect na oras. Ang meron lang ay ang desisyon na simulan na ngayon. Bago ka matulog sa gabi, tanungin mo ang sarili mo, may nagawa ba akong isang bagay ngayong araw para sa sarili kong ikabubuti? Kung oo, kahit maliit lang, i-celebrate mo yon. Dahil ang success, hindi biglaan, dahan-dahan, araw-araw. Kung wala kang nagawa ngayon, ayos lang. Pero huwag mo nang ulitin bukas. Gamitin mo yung pagkukulang mo bilang gising. Hindi para saktan ang sarili mo, kundi para itulak ka na magsimula ulit. Tandaan, ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang. Ito ay mga maliliit na hakbang, araw-araw. Kaya bukas, paggising mo, tanungin mo ulit ang sarili mo. Ano ang pwede kong gawin ngayon para umangat kahit kaunti? At kapag may naisip ka, huwag mo na antayin ang tamang mood o inspiration. Simulan mo agad. Dahil ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa isang simpleng desisyon na hindi mo sasayangin ang araw mo. Number 2. Mas kaya mo kaysa sa akala mo. Alam mo ba kung sino ang madalas na pumipigil sa tagumpay mo? Ikaw. Hindi ibang tao, hindi problema, hindi sitwasyon mo. Ikaw mismo, ang paraan ng pag-iisip mo. Ilang beses mo na bang gustong subukan ng isang bagay pero umatras ka agad kasi sabi mo sa sarili, hindi ko kaya. Hindi ka pa nga nagsisimula, sumusuko ka na agad. Pero eto ang totoo, mas kaya mo kaysa sa iniisip mo. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, circumstances don't make the man, they reveal him. Ibig sabihin, hindi ang problema ang bumubuo sa pagkatao mo, kundi kung paano mo ito hinaharap. Sa gitna ng hirap, doon lumalabas ang tunay mong lakas. Alam mo ba, si Epictetus, dati siyang alipin. Wala siyang yaman, wala siyang koneksyon. Pero naging isa siya sa pinakarespetadong pilosopo sa kasaysayan dahil hindi siya sumuko sa sitwasyon niya. Kung nagawa niya, kaya mo rin. Ang unang kailangan mong baguhin ay ang paniniwala mo sa sarili. Sabihin mo, kaya ko ito. Kahit natatakot ka, kahit hindi ka pa handa, kahit hindi mo pa alam ang buong plano. Dahil ang totoo, walang taong 100% handa. Pero ang mga nagtatagumpay, sila yung gumagawa ng paraan habang natututo. Kapag naniwala kang kaya mo, mas nagiging matapang kang sumubok, matiyaga ka kahit mahirap, at mas naghahanap ka ng solusyon kaysa mag-give up. At kung magkamali ka, ayos lang yan. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga natututo ka at hindi ka humihinto. May gusto ka bang simulan? Negosyo, bagong skill, o pag-aaral? Huwag ka nang maghintay na mawala ang kaba bago ka kumilos. Kilos muna, at habang ginagawa mo, mawawala rin unti-unti ang takot dahil makikita mo, uy, kaya ko pala talaga. Gawin mo ito. Isipin ang isang bagay na matagal mo nang gustong simulan. Isulat ang unang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon. Halimbawa, gusto mong matuto ng English? Mag-download ng app. Gusto mong pumayat? Maglakad ng 10 minuto ngayon. Gusto mong magnegosyo? Mag-research ng isang idea ngayon. Ang mahalaga, simulan mo. Dahil sa bawat hakbang, mas mapapatunayan mo sa sarili mo na hindi pala ako mahina, kaya ko pala. Kaya simula ngayon, tumigil ka na sa pagdududa sa sarili mo. Magsimula kang maniwala na kaya mong magbago. Dahil ang totoo, mas kaya mo kaysa sa akala mo. Number 3. Gumawa ng habits na hindi bumibigo. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hirap baguhin ang lifestyle nila? Kasi umaasa lang sila sa motivation. Minsan, sobrang inspired ka. Gusto mong mag-ehersisyo, mag-ipon, kumain ng healthy, o mag-aral. Pero aminin natin, hindi araw-araw andyan ang gana. May araw na tinatamad ka. May araw na pagod ka. May araw na wala ka sa mood. At kapag motivation lang ang basehan mo, siguradong titigil ka rin. Pero may mas matibay pa sa motivation. Sistema at habit. Kapag may routine ka na, kahit wala ka sa mood, nagagawa mo pa rin. Parang automatic. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, consistency beats talent. Ibig sabihin, kahit hindi ka pinakamagaling, basta tuloy-tuloy ka, panalo ka. Mas malayo ang mararating ng taong consistent kaysa sa taong magaling pero hindi regular. Kaya ang tanong, paano ka makakagawa ng habit na hindi bumibigo? Gamitin mo ang habit stacking. Simple lang, idikit mo ang bagong habit sa isang bagay na ginagawa mo na araw-araw. Halimbawa, pagkatapos mong mag-toothbrush sa umaga, uminom ng isang basong tubig.
Pagkatapos kumain ng lunch, magbasa ng kahit isang pahina ng libro. Bago matulog, isulat ang isang bagay na thankful ka. Dahil konektado na sa routine mo, madali mo na lang maalala. Isa pa, magsimula sa maliit. Huwag agad malaki o mahirap. Halimbawa, gusto mong mag-workout? Simulan mo sa 5 minuto lang. Gusto mong mag-meditate? Kahit 2 minuto muna. Gusto mong mag-ipon? Kahit barya lang muna araw-araw. Ang mahalaga, madali simulan at pwede ulitin. Kasi ang tunay na habit, hindi yung biglaan, kundi yung araw-araw mong ginagawa. Isa pang tip, ipakita mo ang habit. Kung gusto mong magbasa, ilagay ang libro sa mesa. Kung gusto mong uminom ng tubig, maghanda ng bote sa tabi ng kama. Mas nakikita mo at mas naaalala mo. At kapag nagawa mo, kahit maliit lang, i-celebrate mo. Kahit simpleng nice one sa sarili mo, malaking tulong yan para tuloy-tuloy ka. Tandaan, ang sikreto ng tagumpay ay hindi laging lakas, kundi ang araw-araw na tamang gawain. Kaya simula ngayon, huwag ka nang umasa lang sa motivation. Gumawa ka ng simple, praktikal na sistema. Gawing bahagi ng araw mo ang mga habit na magdadala sa iyo sa tagumpay.